O ngayon naman no, mga bossing, nako eto, may binibiktima po silang kaibigan ni Vice Ganda, mga kababayan. May binibiktima po sila na kaibigan ni Vice Ganda, mga bossing. Wala pong iba kundi si Ann Curtis ho, mga bossing. Ayan, yung mga DDS, mahilig sa ganito ho ang mga DDS, mga kababayan, ha? Yung tipo bang magpe-fake news, mag-e-edit, ilalagay yung picture o yung muka para pumabor ho sa kanila yung mga pangyayari. O eto, biktima Ann Curtis ho ngayon. No? Sabi dito ni Ann Curtis daw ho, eto peki ho ito mga kababayan, peki ho na account at inedit lang po at hindi sinabi ni Ann Curtis. Tingnan niyo po yung ginawa ng mga DDS, mga bossing. No? Kasi alam naman po natin nakasama sa It's Showtime ni Vice Ganda itong si Ann Curtis ho. No? So para magmukhang, tignan mo yung mga kaibigan mo, mga kasamahan mo diyan. Hindi na pumapabor sa iyo, hindi na natutuwa sa iyo. Madami ka ng kaaway diyan. Para pumabor sa kanila yung ganon, gagawa nila ng fake news. Sometimes yung joke mo, Vice, hindi na talaga nakakatuwa. Sabi daw ho, ayan sabi nung gawa-gawa ng mga DDS. Sometimes yung joke mo, Vice, hindi na talaga nakakatuwa. Di mo talaga ramdam na nakakasakit ka na ng tao. Nag-jet ski lang naman daw. No? From Manila to West Philippine Sea. At libre yung mga DDS papunta sa ICC sa Dahig. Saktan na kayo doon. Kami nga mga Katoliko, minura yung Panginoon namin eh. Siyempre, hindi ho namin pinalagpas yun. At isa ho sa dahilan kung bakit wala na akong sa kanila, wala na akong amor sa kanila, mga kababayan. Biruin mo, yung sinasamba ko, yung talagang nirerespeto at ginagalang ko, murahin ba naman ng dating Pangulo? Di ba mas mabigat ho yun, mga bossing? Kesa doon sa joke ni Vice Ganda. Joke ni Vice Ganda, inulit niya lang. Galing doon sa joke ng dating Pangulong Duterte na ipinagyabang pa pagkatapos ng eleksyon, pagkatapos niyang manalo bilang presidente, na pang lang daw, pang election lang daw po yung jet ski niya papunta sa West Philippine Sea. Pinagmalaki pa hindi na nahiya sa atin. Hindi na nga nagawa, hindi na nga napanindigan yung teritorya natin, pero nagyabang pa. Naku para naman kayong pang-election lang yung mga ganun. Di ba? Nagyabang pa no? Di mo talaga ramdam na nakakasakit ka na ng tao kahit yun man lang role mo, mag-control ka naman sa mga biro mo. Dati pa naman ganyan na si Vice Ganda Di ba? Paano kapag kay dating Pangulong Duterte? Ay, alam niyo naman na mapalabiro ang dating Pangulo, di ba? RR ng Ceresa Force at Eseng Mariano. Alam niyo naman na dating ganyan na si dating Pangulong Duterte. Hindi pa ba kayo nasanay? Ganyan lang ho ang gagawin at sasabihin ng mga DDS. Di pa ba kayo nasanay? Alam niyo naman palabiro ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Pero pagka kay Vice Ganda, yung simpleng biro, nako, nag-iiyakan ho, mga kababayan. Kahit yun man lang role mo, mag-control ka naman sa mga biro mo. Alam mo ba, naiilan din kami na may lihim na galit sa iyo. May lihim pang galit doon sa ABS-CBN Di ka na lang namin pinapatulan dahil lamang sa respeto. Ayun, mga kababayan. Doon na po yata nahuli na hindi totoo na DDS. Hindi totoo na si Ann Curtis ang nagsulat nito, mga boss chief amo sir. Dahil yan, Tagalog na Tagalog si Ann Curtis Hindi naman po nagbibisaya si Ann Curtis, mga kababayan No? Kaya binilugan. Dito nahuli ang DDS na gawa-gawa lang nila ito. Ang hilig mong magpahiya ng tao, di mo nga alam na ang dami ng contestant na bad trip sa iyo. Sabi ni Gracious Grace, mali ang spelling. Tama ho yan. No? Tama po. Tama po. Paano ba?
Sorry, hindi gusto ko ipagtanggol yung mga kapatid nating mga Kabisayaan. Minsan kasi ganyan yung type nila, mga bossing. Pero, diyan sila nahuli. No? Hindi naman po nagsasalita na respeto si Vice Ganda. O ayan, kinorek. Nagsalita. Good morning, guys. See you on Showtime today. And siguro naman by now, alam nyong hindi galing sa akin yung post that floating around about my sisterette. Konting respeto naman po. Ganyan. Di ba? Malayo ho. Ano ba nakalagay sa kubeta? Kaya nakakatuwa. Sa ano sabi? Ano ba nakalagay sa kubeta? Kaya nakakatuwa. Kay Rodante Marcoleta. Baka nandun ho yung pangako na 2,000 pababa ng inyong bill sa kuryente ay libre na. No, mamaya natin ho pag-usapan yan. Mga DDS, mahiya naman kayo, tigilan yung pag-fake news. At isa pa ho, doon sa mga fake news na mga DDS, mga kababayan, pinapalaganap nila. 1 million na daw po ang nalagas doon sa followers ni Vice Ganda. Hindi naman daw totoo. No? Halos 16,000 lang daw po. Pinagmamalaki nila na ang nakita nila from 20 million, 19 million na lang daw ho yung followers ni Vice Ganda. Mga bossing, ilang beses ko hong ipapaliwanag sa inyo. Kagaya hunong sa atin, mga kababayan. Nakikita nyo, ilan ba tayo? 537. No? Pag tumungtong ng 538 yan, magpapalit ng 538 yan. Pero pag nabawasan nun ng 15, may nag-unsubscribe na 15, babalik po ng 137 yan. Ganun lang din po yung kay Vice Ganda. Hindi po totoo na 1 million. Hindi ho totoo na 1 million yung nalagas doon sa followers niya. Kaya mga DDS, naku, pati ho yung McDo, kesyo daw ho, wala na daw hong pumupunta doon sa McDo, sa Davao, empty na daw ho. Baka naman araw-araw empty talaga yan. Saan damakbak ba naman ang DDS dyan? Baka araw-araw empty yan. Di ba? Magagalit yung mga taga-Davao sa atin. Baka i-persona non grata din tayo, mga kababayan. Baka sabihin, naku, itong si Mark Ramos, hinahamak tayong mga DDS dito sa Davao. Hindi, baka naman laging empty at laging walang laman naman yung yung McDonald's diyan sa Davao, no? Pero pumunta kayo ng Maynila, Kabisayaan, malamang puno yan. Puno. Yan dalawang yan ang nangunguna Jollibee at ang McDonald's Di ba? Baka dyan sa inyo, yan. Dyan lang umiiral at dyan lang nagkakatotoo yung pangarap nyong boycott, yung pangarap nyong cancel. Di ba? May nalalaman pa kasi kayong boycott. Kung mag-McDonald's lang naman kayo, 3 beses. Isang beses sa 3 buwan. Hindi uubra yun. Di ba? Hindi uubra yun, mga DDS. Kaya tigilan nyo na po yung mga kalokohan yung ganyan.